na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Maraming usapang pangkapayapaan na ang ating nasaksihang nagtagumpay. Pero marami pa rin ang dapat na matalakay, mahimay at mabigyan ng prioridad. Samahan niyo kaming pakinggan ang boses ng ilang makakaliwang grupo at ano ang naging tugon dito ng gobyerno. Representation for all in the context of national television. Ito mismo ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng kauna-unahang Muslim news anchor sa bansa na humarap sa national audience at nagbalita suot ang kanyang hijab. Siya si Princess Habiba Sarip, isang residente ng Marawi City sa Mindanao. Noong nagsisimula pa lang si Princess Habiba sa kanyang karera, isa sa pinakamalaking pagsubok na hinarap niya bilang isang television news broadcaster ay ang ibalita ang kaguluhan na naganap sa mismong bayan na kanyang pinutulan, ang Marawi City. Actually, nung Marawi Siege, nandito tayo sa Manila. We were working that time with PTV. If I'm not mistaken talaga, naalala ko talaga siya, meron tayong news break that time. Tapos, bigla akong tinawagan. Oy, sa Marawi ngayon? May nagbabakbakan. Tapos, syempre, I was very worried kasi wala pa yun. In news break tayo, usually, yun yung mga just in, di ba? Sabi ko, teka, ask ko muna sa loob kung mayroon na ba silang natanggap na balita. So, wala pa. And then, binalikan ko sila sa Marawi. Talagang mayroon nang nangyayari. And then, sunod-sunod na yun. Yung mama ko, tinawagan ako, sabi niya, pinapaalis kami from the university because my mother is a professor sa MSU. Umuwi sila, dire-diretso sa town. Tapos sinasabi nga nila, naririnig na nila, malakas na yung putukan sa town area mismo. So, I was really worried. Noong May 2017, ay sumiklab ang pinakamahabang giyera na naganap sa pusod ng isang bayan sa modernong kasaysayan ng bansa, ang Marawi Siege na labanan sa pagitan ng kampo ng Maute Group at ng pamahalaan. Ang nasabing kaguluhan kung saan nasa libo ang namatay at nasugatan at daang libo ang apektado at tumahan sa hirap ay tumagal ng 5 buwan bago tuluyang humupa at nag-iwan ng napakalaking pinsala. Ang naging mitsa ng kaguluhan ay ang pagtugis ng militar kay Isnilon Hapilon, ang lider ng grupong Abu Sayyaf na napabalitang nasa bayan ng Marawi para makipagkita sa Maute Group. Tinawagan ko ulit sila, sabi nila wala tayong kuryente. Pinatay daw yung kuryente sa buong Marawi City that time. Tapos may naririnig sila na may iikot daw doon na yun yung tinatawag na Maute Group. Nagsimula ang hidwaan ng paputukan ng kampo ni Hapilon ang grupo ng pulisya at mga sundalo. At kalaunan ay nagsimula na sila sa kanilang mga pag-atake at sinakop ang ilang mahalagang establishmento sa bayan ng hostage sa mga sibilyan at tuluyang lumaban sa kampo ng pamahalaan. Nagpatuloy ang kaguluhan na naging dahilan kung bakit kinailangang lumikas ang nasa 200,000 residente ng Marawi, kabilang na ang nasa 2,500 lumad para sa kanilang kaligtasan. Few hours after that, sinunog yung school, yung Dansalan College. And then, nakita na lang, may mga lalaking nakahawak ng megaphone. Lahat ng lalaki bumaba, makipaglaban tayo. Lalabanan natin itong gobyerno na ito. Lahat ng tao,
bakit lalabanan ng gobyerno? For what reason? Kayo tong bigla na lang dumating tapos sasabihin nyo lalabanan ng gobyerno. Wala ang nangyayari. So, the fear was really established in the city. Lahat ng tao, you just imagine, hundreds of thousands of people of Marawi City pa lang lahat nagsilikas sabay-sabay. Yung travel from Marawi to Iligan na 1 hour, minsan 45 to 1 hour, naging 7 hours dahil naging stranded. Lahat sabay-sabay. Natakot sila, mayroon daw magbobomba. Yung fear was really there. Yun yung nagpalikas talaga sa mga tao. Nabalot ang Marawi ng putukan at bombahan sa pagitan ng puwersa ng mga militanteng grupo at rebelde at ng pamahalaan. Ang labis na nagdusa ay ang mga pangkaraniwang mamamayan na naipit sa hidwaan. Humupa lamang ang kaguluhan sa lungsod noong Oktubre. Sa parehas na taon, idineklara na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaya na ang Marawi sa kamay ng mga terorista. Gayunpaman ay hindi mailalarawan ang naging epekto ng hidwaan sa nasabing bayan. Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the city. Makalipas ang 6 na taon, matapos humupa ang kaguluhan sa kanilang bayan, maraming residente ng Marawi City ang nangangarap na maisaayos na sa normal ang kanilang lugar at makabalik na sila sa mga bayan na tinuturing nilang totoong tahanan. Nilulook forward natin, mapayapa, no? Mapayapang pamumuhay, maibalik yung sigla sa loob ng Marawi City. And of course, bilang taga Marawi, nandun pa rin yung iniisip namin at saka inaasam-asam namin na we want to go back again. Nag-iwan naman si Princess Habiba Sarip ng mensahe sa mga kapwa niya Muslim at pati na rin sa ibang mga miyembro ng militanteng grupo na kasapi ng ibang relihiyon na huwag daanin sa dahas ang kanilang ipinaglalaban at isaalang-alang ang mga maapektuhang sibilyan. Ang panawagan natin sa kanila, if we are truly Muslims and we believe in the book of the Quran by Allah subhanahu wa ta'ala, ang isipin lang talaga natin how people live, di ba? By the book. So, ibig sabihin, bawal pumatay, no? Bawal talaga makipagdigmaan, lalong-lalo na on the city, on the streets. Tapos ang affected ay mga bata, mga mothers, mga elderlies. Wala yan sa Quran. Hindi tinuturo ni Quran na pumatay ng tao. Hindi tinuturo ni Quran na maging na humawak ng mga weapons and then ang papatayin mo yung mga wawalang kalaban-laban. Tunay na hindi dapat natin dinadaan sa dahas at paghawak ng armas ang pakikibaka para sa ating mga paniniwala. Lalo na kung ang dahilan natin sa paglaban ay ang pagpapabuti ng buhay ng mga kapwa natin mamamayan. Dahil ang paggamit ng karahasan at pagsisimula ng kaguluhan para hamunin o questionin ng pamahalaan ay hindi makakababa ng kaso ng kahirapan at makakabuti ng ating kalagayan, bagkus ay magiging mitsa pa ng pagdurusa at pang-aabuso sa karamihan. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Muli na namang kinilala ang ating mga programa sa 45th Catholic Mass Media Awards. Public Eye Special Citation for Best Public Service Program. Schoolmates Special Citation for Best News Magazine. Kadiwa ng Pasko Special Citation for Best Special Event Coverage. At Rise and Shine Pilipinas Special Citation for Best News Program. Maraming salamat po sa CMMA. Karangalan namin ang maghandog ng mga dekalidad na programa para sa bayan.
Pagdating sa usapin ng pagre-recruit ng mga rebelde na mga miyembro na magiging kaanib ng kanilang grupo, isa sa pinaka-vulnerable ay ang mga indigenous communities na naninirahan malapit sa mga kabundukan na kalimitang ginagawang kampo o kuta ng mga militanteng grupo. Ginagamit nila ang kakulangan ng interbensyon ng gobyerno sa mga komunidad na ito para hikayatin sila na umanib sa kilusan. Nabigyan kami ng pagkakataon na bisitahin ang isang komunidad na mga katutubo sa San Fernando, Bukidnon na minsan ang nadawit sa impluensya ng mga rebelde. Ako si Bai Langlang Gabaw Suilo, anak ni Kapitan Sergio Gabaw. Noong 1992, may naganap na massacre dito sa aming lugar. Isang araw, may dumating na mga sundalo doon sa pagtitipon ng mga umani at wala nang tanong bigla silang minasakar. Nga mga kasundaluhan. 3 ang biktima, 2 ang patay, 1 ang buhay. Patay, isa ang sandan. Noong 1995, pinatay si Kapitan Sergio Gabaw. Simula noon, ang aking kamag-anak na si Manong Nonong Salusan ay sumapi sa kilusan noong 1996 dahil sa pangyayaring yun. Si Benjamin Salusad ay isang dating miyembro ng NPA na sumuko sa pamahalaan at militar noong 2018 kasama ang nasa higit 50 niyang kasamahan sa rebelding grupo. Unang-una po, may opisyal sa military. Bawat linggo pumupunta dito na may programa ng gobyerno na balik-baril program. Sa 2010, nung sumuko siya sa 2010, may pangako ang gobyerno kung ilan ang kasama niya gagawing sundalo. Sa taon na yun, naging sundalo na nga siya sa pagkakataon na yun. At siya nagawa na sa posisyon na master sergeant. At doon po siya inassign sa Kiranggol. Yun pong, kung sa pulis siguro, hippie po. Siya ang pinakamataas na posisyon sa grupo sa sundalo. Siya ang commander. Nung bumaba po siya galing sa Kiranggol at uuwi dito sa barangay Kibungko, inambus po sila ng NPA. At siya po ay napilayan. At saka 2 po yung tauhan niya na namatay. Noong nakamalay na po siya doon sa ospital, andoon na yung mga NBI. Ginawa siya na hospital arrest. At nung medyo magaling na po siya, dinala ng mga NBI si Commander kulungan ng Malaybalay. Kaya lang po hindi tinanggap doon sa Malaybalay kasi nga takot po sila kay Commander. At ang ginawa po nila, doon po dinala si Commander sa Cagayan de Oro. So ibig sabihin po, nakulong siya doon sa Cagayan mahigit 1 taon po. At pagkalipas noon, binalik uli siya sa Malaybalay. At doon naganap na may abogado na siya, private abogado. Yun ang nag-asikaso sa kaso niya. Kasi ngayon, naisalba na yung kaso niya. Taos puso siyang nananawagan kung sino man ang andun pa sa kilusan na sana bumalik na sila sa ating pamahalaan kasi handa po si Commander na tumulong nang sa ganun makamit na natin ang inaasam-asam namin na liwanag dito sa lugar namin. Isa lamang ang San Fernando sa probinsya ng Bukidnon sa mga lugar sa bansa na humaharap sa armed conflict. Dahil na rin dito ay maraming organisasyon na ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan para malutas ang kaguluhan sa kani-kanilang bayan. Nakapanayam namin ang isa sa mga organisasyong ito at inalam namin kung ano ang mga hakbang nila para sa epektibong paraan sa pagsulong ng kapayapaan. Ano po ang inyong tingin nyo ang dahilan kung bakit po nagiging matagumpay ang isang peace negotiation at ano naman po kaya yung mga dahilan kung bakit hindi naman po ito umuusad? Ang importansya sa isang negotiations is not just to stop the violence, but to stop the violence so that you can begin to look for ways you can work together already to address roots of conflict. So yung pag-intindi na itong nangyaring hidwaang ito ay may pinagmulan, merong rason, may ugat yan. At importante na yun ang ating aabutin na tingnan. Matitigil for a while pero ulit. Ma'am Ging, may non-government organization po na kayo po ay aktibo doon. Ano po yung mga mahalagang papel ng mga NGO nito at ano po yung mga initiatives na ginagawa para po sa masustain po natin yung kapayapaan na meron po tayo ngayon? Importante na itong usaping pangkapayapaan ay hindi iniiwanan
dun sa mga combatants. Hindi mo iniiwanan dun sa mga napakahaba ng pag-aaway na ang lalim na ng kanilang samaan ng loob sa isa't isa. Importante yung peace constituency, no? Na merong nagsasabi na sabi nyo both sides pinaglalaban nyo kami pero pakinggan nyo kami, no? At gusto namin talaga ang mapayapang paraan. We don't want war anymore. Kailangan hindi iniiwanan both yung negosasyon pati yung implementasyon, hindi yan iniiwanan dun lang sa mga parties dahil dapat hindi naiiwan yung tao at dapat nararamdaman nila na binabantayan sila at itong mga mamamayan, ito talaga ang gusto. Panghuli na lamang po, Ma'am Ling, sa usapin po ng paglaban sa kahirapan, bakit mahalaga pong sugpuin itong mga issue na may kaugnayan sa insurgency para mabawasan po natin yung poverty rate ng ating bansa? Yung mga lugar kung saan matagal ang naging armadong hidwaan are very poor areas. Dahil nga, hindi nakapagtanim ng husto doon. Yung mga natural resources na nandun, hindi na pakinabangan. Maraming tulong na kailangan mailagay doon. Yung sense of solidarity across the country, even of sectors that may not be involved with the war, may never have felt the risks of war, na ipararamdam nila. The nation cares. We are all going to be taken care of. Walang maiiwanan sa atin. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulan Bayan Weekend kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi, dito lang sa PTV. Hindi lahat ng pagsuko ng mga rebelde ay naging matagumpay. Kagaya na lamang ni Commander Nonong, ang ilan sa kanila ay patuloy pa ring tinutugis at itinuturing na kalaban ng batas kahit nakusang loob na silang sumuko at nagbaba ng kanilang mga armas. Isa sa mga naipit sa sitwasyong gaya nito ay ang isang rebelde na nakapanayam namin noong bumisita kami sa Mindanao. Nabigyan kami ng isang pambihirang pagkakataon na alamin ang kanyang kwento at kung paano niya sinubukang makailang beses na sumuko at magbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa kanya, sa murang edad na 11 taong gulang ay natuto na siyang humawak ng armas dahil na rin maaga siyang namulat sa mga pang-aabuso ng ilang puwersa ng militar sa kanilang mga kamag-anak at komunidad. Sa pangyayari po sa Barangay Kibungkog, maraming nangyayari sa Barangay Kibungkog. Ang tiyuhin ko po, minasakir ng mga sundalo. Yun po ang naging malaking dahilan ko na pumasok ako ng New People's Army. Naghahanap po kami ng hustisya sa unang panahon sa pagmasakir po ng tiyuhin ko dahil marami na pong namatay ng mga kamag-anak po namin. Nagbabakasakali po ako na pumasok sa New People's Army sa Partido Komunista, pwedeng masulbad ang problema po namin sa aming barangay. Ikinuwento niya sa amin na sa mahigit 2 dekada niyang kaugnayan at pagiging bahagi ng kilusan ng mga rebelde ay makailang beses na rin siyang sumubok na sumuko sa pamahalaan sa pag-asa na makakapamuhay na siya ng normal pero ilang beses na rin siyang nabigo. Sa pagbaba ko po galing ng partido sa gobyerno, gusto ko pong mangyari sa buhay namin, sa buhay ko, sa buhay ng mga kasama namin, na mabigyan kami ng hustisya, mabigyan kami ng livelihood program at madinig sa ating pamahalaan, sa nasyonal hanggang sa presidente na yung inaakala namin wala pa talaga nabigay. So ang gusto lang namin nga mangyayari na i-release ang ancestral domain, mayroong mag-assist sa amin pag-process ng Certificate of Ancestral Domain. Malinis ang pangalan ko sa buong mundo. Sa kabila ng kabiguan na mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan, patuloy pa rin siyang naniniwala na balang araw ay maririnig ang kanyang kahilingan na mabuhay na ng normal at mapayapa. Yung hinihingi po namin na kunting
kahilingan sa gobyerno. Unang-una, sa pagbaba po namin, akala namin nagagawin kaming totoong sundalo. Yun kasi ang pangako ng ating gobyerno. Then, livelihood program, kukunin yung kaso ko, 23 counts. Yun ang inano ng gobyerno sa amin. Hanggang sa kasalukuyan ay handa silang kusang loob na magbalik sa lipunan. Panawagan ko po sa Pangulo natin sa Pilipinas na mabigyan po ako ng hustisya, mabigay po sa akin ang gusto ko pong mangyari. Alam namin ang gobyerno natin ngayon na maganda ang programa. So sana, mahal na Pangulo, ako nananawagan na ibigay nyo na sana ang kalinaw. Hindi na po ako gusto na makipag-away pa sa gobyerno. Ang istorya ng rebelde na aming nakapanayam ay sumasalamin din sa kwento ng marami nating kababayan na sangkot sa mga kaguluhan. Malinaw sa mga kwento na ating napakinggan na ang sagot sa ating mga kahilingan gaya ng pagsugpo ng kahirapan at pagkamit ng hustisya ay wala sa pagsali ng mga kilusan laban sa pamahalaan. Pero kung titingnan natin ang istorya ng ilan sa kanila at ang naging mitsa ng kanilang pagsapi sa kilusan, aminado man tayo na mali ang napili nilang landas sa paghawak nila ng armas, ay may lugar pa naman siguro na mapakinggan ang kahilingan nilang magbalik loob sa lipunan at matigil na ang mga kaguluhan. Para alamin kung ano ba ang pinakamabisang hakbang na pwedeng gawin ng mga katulad nilang rebelde na gusto nang magbalik loob sa pamahalaan, ay kinonsulta namin ang National Amnesty Commission na siyang punong ahensya na nakatutok sa usaping ito. Chair Lea, para po sa kaalaman po ng lahat, pakipaliwanag po kung ano po itong amnesty at ano po ang mandato ng National Amnesty Commission. Ang amnesty was envisioned by then President Rodrigo Roa Duterte. That is to entice or convince the members of the rebel group to join the mainstream. So those who have cases, they have to apply for amnesty. The purpose of the amnesty is, it came from the root word amnesia. So we forget the offense committed. So when you apply for amnesty, what you have to do is you have to admit that you committed the crime, and then you, under oath, you file your application, and we will evaluate it. And then we recommend to the President to grant you amnesty. Mga nasa ilan na po ang nabigyan po ng amnestiya ng NAC o ng inyo pong komisyon? Sa awa ng Diyos, wala pa rin. Kasi when President Duterte issued the proclamation, there is a provision in the proclamations that this should be filed within 1 year from the effectivity. By January 24, the period to file an application expired. So we are now asking the President to issue an amendment to the existing proclamations to extend the period to file an applications. May mga listahan po ba tayo na mga papwede lamang pong mag-apply ng amnesty at may mga exceptions po ba dito na hindi po sila pwedeng mag-apply? At hanggang saan po yung kalayaan na pwede po nating maibigay po sa kanila? The provisions of the proclamations states that members of these rebel groups, the specific rebel groups, will be qualified for application, will qualified for amnesty, but for specific crimes. These are in pursuit of their political beliefs. So parang part of the policy ng kanilang rebel group. But even if it is part of your political belief, but if the crime is crime against chastity, so you have rape, acts of lasciviousness, like that, and then of course crimes in violation of the Dangerous Drugs Act. So these are also not considered as subject of amnesty. Ang aming pong programa ay may nakausap din pong dating miyembro ng rebelding grupo at nais rin po niya na makapagbalik loob, maging ordinaryong mamamayan ulit, bumalik sa dati po niyang buhay. At nais din po niya makakuha ng amnesty. Ano po yung kanyang mga prosesong pagdadaanan, saan po siya lalapit at gaano po katagal ang kanya pong kumbaga hihintayin para po maibigay po sa kanya itong amnestiya? Mayroon kaming local amnesty board. So this, at the moment, these are located in, we have 6 in Mindanao. And then we have in Iloilo City and Bacolod City, and we have here in the NCR. You can file anywhere because we have a website wherein when you file, it is reflected in the website. We have
memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation so that when you file for amnesty, we will submit it to the National Bureau of Investigation for you to be informed what are the crimes that you have in your records, which you may want to apply for amnesty. You may not be aware of it. So once they apply for it, then we process it and we give timeline to ourselves. So kung titingnan mo, siguro 1 month matatapos na namin. But we cannot control amnesty process insofar as the Office of the President is concerned. So 1 month sa amin, sasubmit namin sa Office of the President, nasa kay Presidente na yun kung kailan niya ilalabas. If we process their application, then we issue them a safe conduct pass which will last until the President acts on their application. We file motion to defer proceedings and recall warrant of arrest so that the warrant of arrest that the law enforcement is holding will be returned to the court so that there will be no reason for him to implement warrants of arrest. So yun yung assurance namin na hindi sila maaresto. Chair Lea, maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin. At tunay na katuwang po ng NAPC, ang National Amnesty Commission, para mapababa po ang kahirapan dito sa ating bansa. Kaya naman, sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Bukod sa pagpapatibay ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan at ng militanteng grupo, mahalagang matiyak din ang pagtupad sa mga pangakong serbisyo. Isa na dyan ang maayos na implementasyon ng Agrarian Reform Law o pamamahagi ng lupang sakahan sa mga maliliit na magsasaka. Hindi maikakaila na una nang naging matagumpay ang usapang pangkapayapaan dahil sa matagumpay na pamamahagi ng lupang agraryo. Tunay na malaking epekto ng kaguluhan sa buhay ng ating mga kababayan, lalo't higit sa mga bata, babae at iba pang vulnerable sector. Patuloy nating ipanawagan sa magkatunggaling panig na mag-usap at magkasundo para sa pangmatagalang kapayapaan. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.